aparato na kayang gumamot ng mga na-stroke? Ano ito? Epektibo ba at aprobado? Ang mga blower malimit ginagamit sa buhok, pero hindi raw ang blower na ito. Ang mainit na hangin kasing ibinubuga nito. Kasi itong kanyang kamay. Itinapat hindi sa basang buhok ng ginang, kundi sa kanyang mga braso't binti. Sige nga, galaw mo. Ba't po kayo umiiyak? Itawag po kayo umiiyak. Tutulungan namin kayo para makarecover po kayo. Ang blower daw kasi, di umano, kayang pagalingin ang kanyang bintit kamay na ilang taon nang paralisado dahil sa stroke. 6 years na na-stroke si nanay. Yung kanyang paa, hindi po niya naigagalaw yung dalawa. Pati itong kanyang kamay. Matapos itong tapatan ng aparato, Ayan na, nagagalaw na ni nanay! Nagagalaw na yung paa niya! unti-unti na niyang naigalaw ang kanyang kaliwang binti. Nagagalaw mo na, nay! Balik mo, nay! Balik mo! Ay! Napabalik na! Woo! Ang ginang namangha. Ano, nay? Lord! Tunay nga bang nakakapaghimala ang sinasabi nilang miracle blower? Ano, nay? Thank you, Lord! Thank you, Lord! Kinamusta namin ang ginang sa video na nakatira sa bayan ng Gimba sa Nueva Ecija. Si Nieves na naigagalaw na raw ngayon ang kanyang katawan. Hindi na rin daw siya ganun kabulol magsalita. Asan yung cellphone ko? Tawagan niya natin si Kuya John ma. Malayong malayo raw sa naging lagay niya nito lang Disyembre nung siya'y na-stroke sa ika-4 na beses. Yung kabuuang katawan niya, hindi niya na mahalos may galaw. Bulol na and then bumubula na yung bibig niya habang nagsasalita. Parang unti-unting nalulusaw na kandila. Talagang wala na kaming pag-asa. Kaya ang kanyang anak na si Cherry, isang OFW sa Taiwan, nagsaliksik ng mga paraan para siya'y gumaling. At ang isa raw sa mga nahanap niya, isang therapy blowing device na sumisikat daw ngayon sa ilang mga bansa sa Asia. Ang ibinubuga raw kasi nitong hangin, di umano, kaya raw makatulong magpagaling ng malulubhang sakit, pati na ng stroke. Sabi ni ate, baka eto na yung mabilis na way. Pero si Mark, nag-alinlangan daw nung una. May kamahalan kasi ito, mula 21,600 hanggang 216,000 pesos. Pero alang-alang sa ina, sumugal sila, si Mark. Agad kinontak ang distributor ng sinasabing miracle blower sa Pilipinas, si MJ. Ang pinaka ginagawa niya, lahat na nagbabara ng mga ugat sa katawan natin ay may kakayahan na palambutin, unti-unti natatanggal yung nagbabara. May nararamdaman ka ba, ma'am? Mainit lang po siya. Ilang minuto nga lang, ang binti ni Nieves na ilang taon na raw paralisado, bigla niyang naigalaw. Ano na, nay? Thank you, Lord! Thank you, Lord! Ano, nay? Masaya ka ba? Opo. Ba't ka umiyak, nanay? Ba't ka umiyak? Gusto ko talaga umali. O yun, nanay. Imagine mo, ilang minuto pa lang natin tinetherapy yung mga paa mo. O sige, galaw mo. Galaw mo. O yan, nagagalaw mo, nanay. Nagsisigawan sila. Tawag agad ako sa kapatid ko. Nag-iyakan kami. Pangatlong buhay na niya yan. Akala ko nga po katapusan ko na siya nung time na yon. Pero katulong ni Lord, ito buhay pa. Matapos ang 2 linggong paggamit sa blower na sinasabayan niya ng pag-inom ng kanyang maintenance medicine, na igagalaw na raw ni Nieves ng pakonti-konti ang kanyang katawan. Ito, hindi ko po maigalaw. Tapos yung binti ko, hindi ko rin maigalaw. Asawa ni God ngayon, okay na. Hindi naman yung talagang
As in, grabe yung pagkaka-stroke niya na 100% di niya magagalaw yung kalahati ng katawan niya. At saka bago siya nakalabas ng ospital, nag-uumpisa na yung improvement niya. Ang therapy blowing device, nagbubuga raw ng hangin na di umano may 3 components. Yung terahertz frequency, lahat ng mga cells na na-damage, pinalalakas niya. At yung pangalawa naman, yung optical quartz, no, para ka na nagbilad ng araw. And then yung last, yung quantum, binuboost niya yung cells natin. Si MJ, acidic daw, kaya sinubukan na rin daw niya itong gamitin. May insomnia ako. Unang try ko pa lang, as in talaga hindi na ako sinisikmura pag madaling araw. Hanggang naging pioneer distributor siya rito sa Pilipinas. Kasi yung iba, nagdududa, masyadong overpriced yung blower mo. Pero hindi naman nila talaga alam kung ano meron doon. Ako muna yung mga nagsusugod bahay sa mga kliyente. Isa sa mga nag-avail ng libreng trial session, si Reby. Ang kanya raw kasing tatay Romeo, hindi na makapagsalita at tila nakatiklop na ang mga tuhod mula nung na-stroke. Nagsimula talaga yung stroke niya. Nung aksidente siya, na yung isa niya lang daliri is nasagasaan ng tricycle ng kasamahan niya. So yun, pinapunta ko sila dito. So ito guys, hindi niya na-bibento, no? Ang aparato, itinapat ni MJ sa tuhod at binti ng matanda. Gagaling ka dito tayo. Kasi dapat hindi ito ginagalanan. So ito guys, hindi niya na-bibento, no? So nanigas na siya. Ayan o, nag-i-start na o. Kaya niya i-bento. Wala ka. Maya-maya pa, ang mga nakatiklop na binti ni Romeo, unti-unti raw nitong naunat. Konti na lang! Mag-ano ka lang kasi, yeah, steady ka lang para gumaling ka na, para matapos agad. Medyo challenging tayo pero matutulungan ka po yan. Pag-upisan tayo ha. Ayun o. Nanggagaling sa pwersa ng balakang. Dahil dito, si Reby napabili ng aparato at matapos daw ang ilang araw ng tuloy-tuloy na paggamit nito, si Romeo mas bumuti raw ang pakiramdam. Ayan, nagagalaw na nga niya to eh. Nagagalaw niya na yan. Kung mabanat, kung mali sa pwesto yung paggawa, maaaring makasama, makasakit sa mga pasyente. O yan na o, nabibend na ni nanay. Oh yes, nabibend na. Sa labas kasi ng utak yung mga nerves, pag merong external na stimulation, posible pa rin silang mag-react kahit na walang control galing sa utak. So sa ibang mga pasyente, kahit taon na silang paralisado or baldado mula sa stroke, minsan pag nagalaw, pag nakiliti, pag nagulat, maaaring magkaroon ng reflex na reaction. Pero ayon sa aming pananaliksik, meron ding ibang mga sumubok sa therapy blowing device na hindi kumbinsido. Na-stroke taong 2022 ang dating construction worker na si Erwin. Hirap na siyang igalaw ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Sa pag-asang makakuha ng tip kung paano siya gagaling, nagtanong-tanong siya sa isang Facebook group ng mga may stroke at meron daw siyang isang nakilala na nag-alok sa kanya ng free session ng therapy blowing device. Wala po, sir. Pero makalipas lang daw ang 3 araw nung una siyang sumalang sa treatment. Si Erwin, kinumbulsyon. Nagkaroon ako ng seizure. Hindi ko naman po sinisisi yun, pero yung mga magulang ko kasi natakot. Siguro sa akin, sir, hindi ko na i-recommend. Samantala, hindi lang daw stroke ang di umano napapagaling ng therapy blowing device, kundi pati na ibang mga sakit sa katawan, gaya ng iniinda ni Margie. Hindi niya tunay na pangalan. Kakapit lang ako dyan sa upuan, saka sa tungkod, sakit ang mga katawan. Sa Parañaque City nakatira si Margie, habang ang kanyang mga anak nasa bantayan sa Cebu dahil madalas daw sumakit ang kanyang buto sa likod at paa. Sumubok din siya ng aparato. Meron din daw kasing nag-alok nito at nagbayad siya ng 3,000 pesos para sa isang session. Para sa plan sa kainit. Kung natapos na, di umalis na sila. Di, alos hindi na nga ako makabangon. Parang lalong lumala yung naramdaman ko. Mag-iisang buwan na raw siyang nahihirapang maglakad. Di sana maging honest na lang sila. Di yung sila pasama ko lalo doon. Inisip ko lang na parang gusto ko na sumuko, ganun. Sinlayo ng mga anak ko. Ano ba talaga ang produktong ito at saan ba ito nanggaling?
Ayon sa aming pananaliksik, ang head office ng naturang produkto nakabase sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Sinubukan namin silang kuhanan ng pahayag tungkol sa sinasabing therapy blowing device. Pero ayon sa kanila, mas mabuting kunan ng pahayag ang main distributor ng sinasabing therapy blowing device dito sa Pilipinas. Kaya, sinubukang kontakin ng aming team ang main distributor nito sa Pilipinas. Pero tumanggi muna silang magpa-interview sa camera. Gayunman, sinabi nilang ang kanilang blower, isa lang household electromagnetic device, gaya ng nakasaad sa kahon ng kanilang produkto. Anila, hindi raw ito medical device o gamot sa mga sakit, katulad ng stroke. Para lang daw talaga ito para maayos ang sirkulasyon ng dugo at maibsan ang kirot sa katawan. Kung gagamit tayo ng ibang bagay, external device para gawin ito, kailangan alam natin na ligtas. Kapag external device, kadalasan dadaan dapat yan sa pag-aaral at dito sa Pilipinas, dapat meron silang approval ng mga ahensya ng gobyerno na tumitingin sa kanila tulad ng FDA. Sa patuloy naming pagsasaliksik, napag-alaman naming una nang naglabas ng public health warning ang Food and Drug Administration o FDA dito sa Pilipinas tungkol sa produktong ito. Nito lang nakaraang taon, ang FDA hindi nagpaunlak ng interview. Gayunman, paalala nila sa manufacturer sa Pilipinas, sumunod sa kanilang mga patakaran upang masiguro ang ligtas na kalusugan ng publiko. Naka-apply na po tayo sa FDA. Waiting na lang po yung ating certificate na lumabas. Actually, sa mga tumatawag sa akin ng scammer, there's something sa device na kayang makatulong sa mga cells natin. Pero hindi ito yung solusyon para gagaling yung sakit mo. Makakatulong siya para unti-unti makapag-recover yung katawan mo. Placebo siya dahil wala siyang black and white na basis of improvement. With regard sa psychological impact, malaking bagay rin kasi yung maniniwala kang gagaling ka. Tama na yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya ko bang utusan yung mga tao na umiyak ka? Almost 1 year ko na siyang ginagawa. So, ibig sabihin, sa dami ng mga video ko na upload, yun ba yung matatawag mo na placebo? Yung product natin ay dumaan po sa mabusising proseso bago nila ilabas po sa market. Safety and efficacy palagi yung mabuting may konsulta sa doktor. May nakita sila na parang mas mura, pero kapag doon nag-focus at hindi doon sa alam nating talagang may effect, sayang naman yung effort, sayang din yung gastos. Ayan na, nagagalaw ng nanay! Bago sumubok ng anumang produkto o aparato, lalo na kung ang karamdaman matindi. Magsiyasat po muna kung talagang totoo ito para makaiwas sa mga pangakong baka liparin lang ng hangin.